ng hirit, serbisyong totoo ang lakas lang ng hirit, ang saya-saya. Wala na mapapakinabangan sa harap na bahagi ng kotseng ito matapos sumalpok sa isang SUV sa bahagi ito ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Pasado alauna ng madaling araw nang maganap ang aksidente. Laking gulat umano ng driver ng SUV na si Joel Nuevo nang biglaan na lang umano silang tumbukin sa likuran. Galing sila dito sa may service road sa ilalim ng Katipunan flyover. Then binabaybay daw nila na to nung pamilya nila nang biglang dumating nga daw itong isang kotse na medyo matulin daw ang dating at binunggo sila sa likuran. Siguro dahil sa madulas lang din yung daan at medyo malabo yung paningin niya dahil sa galing daw siya sa trabaho at then umuulan pa. Siguro na hindi niya na naiwasan mamreno rin. Paliwanag naman driver ng kotse na si Vince Mararang, bigla raw huminto ang naturang SUV. Sinubukan pa raw niyang pumreno pero inabot pa rin niya ang SUV. Paulit-ulit naman paalala ng otoridad, tsaking may sapat na distansya sa sinusundang sakyan nang sa galing maiwasan ang mga aksidenteng tulad dito. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida reporting. Mga karumal-dumal na krimen na gumimbal sa sambayanan sa 2011, balikan natin sa unang balita, year-end report. Kalagitnaan ng Enero, natagpuan sa magkaibang probinsya sa gitnang Luzon ang mga sunog na bangkay ng mga car dealer na si Benson Evangelista at Emerson Lozano. Lumalabas sa imbestigasyon ng otoridad na binaril ang dalawa at posibleng sangkot sa krimen ang isang carnapping syndicate. Ang grupo na pinangungunahan ni Raymond Dominguez ang itinuturong nasa likod ng pamamaslang. Hawak na ngayon ng mga otoridad si Dominguez na nahaharap sa reklamong carnapping at kidnapping with homicide. Crime of passion. Yan naman ang naging mitsa sa naganap na pamamaril sa loob ng isang mall sa Pampanga noong Setyembre. Kontrobersyal ang kaso. Sangkot kasi rito ang dalawang binatilyo na parehong nasawi matapos ang insidente. Pero itinuturing na itong case closed ng pulisya kahit wala pang linaw kung sino talaga ang namaril. Isang karumal-dumal na krimen naman ang naganap sa Los Baños, Laguna noong Oktubre. Ang biktima, isang eskolar ng bayan. Matapos halayin at paslangin si Given Grace Sebanico, iniwan ang kanyang labi na nakagapo sa isang bahagi ng UPLB. Ilang araw naman matapos ang insidente, agad nahuli ang mga suspect. Hanggang ngayon naman, wala pa ring linaw ang kaso ng pagpatay kay Ram Jen Bautista o mas kilala bilang Ram Revilla, isa sa mga anak ni dating Senador Ramon Revilla Sr. Binaril si Ram Jen sa kanila mismong tahanan sa Parañaque. Sa pag-usad ng investigasyon, nadidiin ngayon ang ilan sa mga kapatid ng biktima, tulad ni Ram Joseph, na siya umanong mastermind, at Ramona, na nagawa pang umalis ng bansa sa gitna ng investigasyon. Bagamat itinanggi na ng mga nadamay na kapatid ang mga akusasyon, sila pa rin ang itinuturing na pangunahing suspect ng otoridad. Karumal-dumal, kagimbal-gimbal, ang mga insidenteng ito ng pamamaslang. Tunay na tumatak sa ating kamalayan. Marami pa rin sa mga nasabing kaso, tila wala pa rin hustisyang natatamo. Bianca King magbibida sa bagong afternoon soap ng GMA na Broken Vow, kaya naman ngayon pa lang todo na raw ang kanyang paghahanda para sa role. Narito ang unang chika. Sa pagpasok ng bagong taon, may bago ring afternoon soap na aabangan sa GMA, ang Broken Vow, na pagbibidahan ni Bianca King at Luis Alandi. Ayon kay Bianca, isang malaking hamon sa kanyang kakayahan bilang aktres ang papel na kanyang gagampanan dito. Takot siguro kasi napaka-sensitibo nung topic na itatakol namin tungkol nga sa sexual abuse. So gusto ko talagang makapag-research ng maayos para maikwento ko naman ng tama kung ano yung pinagdadaanan ng mga kababaihan na sexually abused. At ngayon pa nga lang tao ay matinding paghahanda na ang ginagawa ni Bianca. Maghanap ako ng mga movies na tungkol din sa mga ganung topic. Kasi magkaka-workshop kami. So gusto ko sana rin may immersion na makapag-meet din at meron din ako makausap na babae who went through the same experience. That's it for today's Morning Chika. Sa ngalan ni Luan D, ako po si Lynching Pascual. Ivan?
Salamat din. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lamang po GMA News Space On at isend sa 4627. Para sa iba pang malalaking balita, log on lang sa www.gmanews.tv at www.gmanetwork.com/news. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Ivan Mayrina. Kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. Ito ang unang balita.